Hi, good morning. What are the things I've learned in Mass today? Number one, prayer, fasting, and doing a religious practice can be done by having an intimate relationship with the Lord. So kapag meron tayong intimate relationship with God or kay Jesus, madali na natin magawa to. And next, we will always suffer for what we believe in. So in our Catholic faith or in our Christian faith, I'm sure hindi lahat ng mga tao na hindi Christians or ibang mga religious nag-agree sa mga pinapaniwalaan natin. So huwag na tayong magulat kung kutsain tayo or mainis sila sa atin or magalit sila sa atin. Talagang magsasuffer tayo in what we believe in. Actually, kahit nga mga ibang kako-Catholics natin or mga Christians natin na hindi rin sumusunod sa utos ng Diyos, talagang magagalit sa atin sa mga paniniwala natin, lalo na kapag gusto natin sundin ang utos ni Jesus or ni God. Number 3, we will go through sacrifices because of our faith. So tama yun kasi nagsabi nga ni Jesus, kapag susundan mo ko, take up your cross and follow me. So talagang kapag sinunod natin yung mga teachings ni Jesus, teachings ni God, word ni God, talagang mahihirapan tayo kasi maraming mga things na hindi natin gagawin na parang tama lang sa mundo natin ngayon. Kaya talagang huwag tayong magulat kapag marami tayong isasakripisyo kapag sumunod tayo or dahil sumusunod tayo sa word ni God. And lastly, number 4, but in the end, we will achieve joy because of our faith. So, ibig sabihin nito, sa lahat po ng mga sakripisyo natin, sa lahat ng pagtitiis natin, in the end, ma-achieve natin yung joy of eternal life, joy na magkakaroon tayo ng chance na pwede rin tayo pumasa sa heaven, at lahat po ng mga sacrifice natin, lahat po ng mga paghihirap natin, lahat po ng sorrows po natin, lahat na ng kalungkutan natin or mga naranasan natin, alam naman lahat po ng Diyos iyon. Kaya, huwag tayong masyadong malungkot because in the end, ma-achieve natin ang joy with God. Okay, let's end again with a simple prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, I pray na bigyan niyo po kami ng lakas ng loob to go through this world or this life na kahit nalulungkot kami, kahit nahirapan kami, kahit nagsasakripisyo kami, just to show that we are really faithful in you or talagang may commitment kami sa aming faith in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So good morning again to all of you. Have a great day. God bless. And let's end again with our simple Thanksgiving Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.